Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Freeman, isang newspaper nakabase sa Cebu. Title, Back Impeachment Face Political Death, Duterte Group. The Cebu Alliance for Duterte or CAD, CAD. The Cebu Alliance for Duterte 2028 has issued a strong manifesto warning Cebu lawmakers against supporting the possible impeachment of Vice President Sara Duterte. In its statement, the alliance described the impeachment effort against the Vice President as a political assassination, allegedly disguised as a constitutional process. The group also accused some members of Congress of supposedly using the 1987 Constitution to target the Vice President. Ito yung manifesto, yung warning. Any Cebuano lawmaker who signs this impeachment sham or scam signs their own political death warrant, said June Abenes, Secretary General of the Alliance, who read the manifesto during a press conference held yesterday. The Alliance also announced that it will launch a coordinated campaign in barangays across Cebu against officials who would support the impeachment of Duterte ahead of the 2028 elections. The group is led by Dr. Wenley de la Fuente, the Alliance presiding chairman. Ito ang dagdag na sinabi sa statement. If you vote for impeachment, you are effectively resigning your seat in 2028. We stand against corruption. We march on for independence. We stand with truth. We stand with Sara Duterte. Okay. So, magandang move ito ng taga Cebu. Malala ko, bago nakidnap si Tatay Digong, sandali March 2025 siya nakidnap. Malala ko, mga December of 2024, nagkaroon ng rally sa Cebu. Mandawi ba yun? Biglaan lang na rally. Nagpunta si Tatay Digong natin doon, malala nyo? Yung nag-speech siya na nagbibisaya siya, kailang ang dami pa rin nanood, ilang million views yung kanyang speech. Basta alam ko, December na rally yun. Kaya alam ko, mahal ng mga Cebuano ang mga Duterte. Kaya nga doon sa survey ng Pulse Asia, ang satisfaction o approval rating ni BP Sara is 67%. Compared kay PBBM, 17% lang. Again, pasensya na kayo, maingay. I-stop ko muna. Ayan, nawala na yung ingay. Tuloy natin. Malakas ang mga Duterte sa Cebu. 67% ang satisfaction ni BP Sara. Lalo na Mindanao, 97% ang kanyang approval ba o trust rating. So, plus, nandyan si Governor Pam Baricuatro. In-endorse yan ni Tatay Digong. At nung nanalo si Governor Baricuatro, in-acknowledge niya na malaking tulong. Pasensya na kayo, maingay. Tuloy-tuloy ko na lang aking pag-vlog. Malaking tulong yung endorsement ni PRRD. So, with Governor Pam Baricuatro nandyan sa Cebu, plus itong NGO alliance na ito, nako, mag-isip-isip na lang yung mga kongresista. Well, bahala mga kongresista. Basta, wag kayong magsisi. Yung nga, sabi ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung maagang
announcement ni BP Sara sa kanyang candidacy is reflection para ang mga kongresista ngayon magmuni-muni. Ano ba ang gagawin nila? Pinagpili sila ni Atty. Guanzon. Mamili kayo. I-impeach nyo si BP Sara at sikat kayo. You will be there 2 years. Presidency ng Marcos Jr. Or, wag nyong endorse para 6 years. Kasama kayo. Susuportan kayo ni BP Sara. So, balang mga kongresista. Sa tingin ko niyan, ang mga taga Luzon, go, go, go. Lalo na yung mga members ng Lakas CMD, talagang pipirma yan. But for Visayas in Mindanao, nag-iisip. So, matotal, kung sakali man na aakyat sa plenaryo ang impeachment ni BP Sara, yes, makakakuha sila ng 1/3 signature at aakyat ang kaso sa Supreme Court, sa Senado at yan, magkakaroon na tayo ng bloodbath. Kaya lang sa ngayon, ang labanan nandito pa sa Committee on Justice kasi sumagot na si BP Sara, answer ad cautelam, answer with condition, answer questioning the validity of the process. Nako, pag hindi maingat ang mga kongresista sa next move nila, that will pave the way for the camp of BP Sara magsampa na naman ng petition, kaso, whatsoever sa Supreme Court. So, baka ma-strike to na naman ang mga kongresista sa gagawin nila. So, standby lang tayo mga kaibigan. Let's pray for the Duterte. Ako, araw-araw ko yan, pinagdarasal. Si Tatay Digong natin na mabuhay pa siya ng matagal at makabalik siya dito sa Pilipinas in time for pag-upo ng kanyang anak, BP Sara, maging presidente sa 2020. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo og yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So, mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yasin. Sumbakan ko ko. Masumbakan dai ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gyud sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag at tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop di sudyo kay ang among paningkamot tama na gid sa kaon na kana at mga eskwela. Nadako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atop nga kuan kini ang gihatag sa moa.
Ginoo nga labtan mi sa tabang. Kaya wala naman kita lain pasalamatan o naapit sa ibut kalibutan. Kaya ang kitang tao, wa man kita mahibok wa gitang Ginoo. So salamat kaayo.